Hello guys, what's up? Welcome back to our channel. So, it's a Friday. Galing kami ng work. Sinundo lang niya ako for today's video. Then, punta kami sa Canadian Tire. This is the day nagagastos na tayo ng malaki Para sa gulong. sa gulong. Yes, another gulong day, another gulong vlog. So, yeah, punta kami Canadian Tire. Tapos, o-order na kami. Sana meron silang stock para mapakabit na rin namin this weekend or next week. Yeah, Hopefully soon. First time namin magpapakabit ng winter tires. And first time din namin sasalubungin yung winter Na may with sasakyan. winter. Yeah, winter. So, mas gusto namin na bumili na rin ng winter tires for safety na rin. Yes. Although hindi naman ganun ka-harsh yung winter dito sa Ontario, pero it's better to be safe than sorry. You know what I'm saying? And para kasing anytime magsa-snow na rin. So, mas okay na yung Prepared. Oo, kasi ayun nga, lagi rin naman gamit yung sasakyan and lagi rin bumabiyahe ng halos 30 minutes, no, going back home and going sa work. Tapos yung work ko kasi ngayon sa bandang airport siya. So yung daanan doon, curve lagi. So mahirap naman kasi pag madulas bigla tapos Yes. So, ayun nga, punta tayong Canadian Tire, isama namin kayo. So, habang on the way tayo sa Canadian Tire, magchichismisan muna tayo. May pag-uusapan tayo na bago na namang mga changes. Especially for, hindi siya especially, targeted talaga for international students. So, para sa mga international students, 24 hours na. Sa mga aspiring international students dyan, sa mga gustong magpunta dito as international students, ito yung mga changes para sa inyo. So yan, binabanggit nga niya, 24 hours na yung allowed part-time hours during academic term. Yes. So, ang tagal na nun sinabi na ito 24 hours na from 20 hours. So, Dati kasi 20 hours. Yes. So, ngayon, na siya? Starting November 15, which is today, 24 hours na pwede mag-work. Which is good kasi na yun 8 hours per day. At least 3 full days. 3 full days na kayo. Hindi na yung may hirapan pa kayo 6 hours lang per day, ganyan. Ngayon at least 3 extra full hours days din na. yun, guys. Every minute counts dito sa Canada. Yes. Kung may oras para magtrabaho, trabaho. So, same pa rin naman kapag kapag naka-term break, full-time hours pa rin dun. Wala naman dong changes. Then, another one, sa DLI? Ay, sa DLI, sa pagkakaintindi ko, yung mga DLI na school, or designated learning institute ba? Parang kailangan ata nilang mag-send sa IRCC ng student forms, ganyan. Or yung documents or yung requirements ng student as sa DLI, ganun. Kasi mape-penalty ata na sila. Hindi, na parang pa din ata yung student na enrolled as full-time. Yes, yeah. That's right. Kasi parang parang yun nga, kailangan ma-monitor ni IRCC na yung mga international students na to is pumapasok talaga. Legit. Legit students. Yes, pumapasok ng full-time. So, kasi madami nga nandadaya. Alam mo yun, marami rin naman nag-a-assist na school. Di naman namin alam, pero may mga naririnig ako na yung parang under the table yung documents pa. So, iniiwasan ngayon ng IRCC yun. Ayun. Then, so 2 changes yung na balita for today, November 15. Yun, namin yung link sa description para ma-check nyo rin. Yes. Screenshots, yan.
Then, I think last week, meron din silang in-announce about doon naman sa mga mag-a-apply or nag-a-apply Nag-a-apply as pala. international student, which is yung student direct stream. So yeah, going back, ayun, last week, parang nag-announce sila. Ilalagay din namin sa description about sa student direct stream, SDS. Yung student direct stream, sa mga hindi nakakaalam, para siyang mas mabilis na process sa pagkuha ng study permit. Kasi merong dalawang stream. Regular stream, tsaka student direct stream. So sa student direct stream, mas maraming requirements or mas specific yung requirements. Like yung GIC, ano pa ba? GIC, IELTS, Yung tapos kailangan bayad yung 1-year tuition mo. Unlike sa regular stream, 1 term lang ata. Yes, oo. 1 term lang, At tapos least 1 term. tapos hindi required yung IELTS. GIC, yung IELTS. Then, ang regular stream, kailangan mo lang mag-provide ng proof of fund. Yeah. Pero mas matagal nga lang yun. Yes. Kami, sa mga hindi nakakaalam, regular stream kami. Yes, regular stream. Ang processing time nung sa amin, 1 month lang ata, no? Oo, Parang 1 month lang. Pero Mabilis lang. that was 2 years pa. 2 years ago. Oo. So, So, iba na syempre ngayon. Yeah. Yes. Yun, tinanggal na nila yung SDS para lahat regular stream na lang. Hindi ko rin naman alam kung bakit. I think kasi yun ngang SDS, wala kang kailangan na proof of fund eh. GIC lang na 10,000. Given na nga yung situation dito sa Canada, kapag nandito ka, kailangan mong ipakita na masusustain mo na hindi ka nandito para magtrabaho lang talaga. Oo, kasi maraming estudyante dito maraming nag-a-apply as international student, tapos pupunta lang dito, tapos hindi papasok. Yes. May mga naging klase rin kaming ganun eh. Hindi nila pinapasukan. Hindi nila pinapasukan, nagtatrabaho lang. Kasi yung 10,000 na yun dito, guys, sobrang bilis nun. Oo. Hindi yun tatagal ng 1 taon. Nagganon ako. Hindi ko naramdaman gaano. Oo. Parang natira lang kalahati, ganun. So, yun yung naiisip ko. Hindi ko sure, pero yun yung naiisip ko. Kasi unlike sa regular stream, kailangan mo talaga magpakita ng proof of fund na hindi lang 10,000 yung meron ka. Na kaya mong i-sustain yung at least 1 year ata yan eh. Of the cost of living ba? 1 year cost of living and yung buong tuition mo. Tsaka yung tuition, yes. Yung buong tuition mo for the whole student terms mo. So, yun lang yung feeling ko, pero I don't know. Comment kayo kung ano yung tingin nyo, bakit nila kinlose yung student direct stream. Sinishare lang namin sa inyo yung mga nababalitaan namin. Yes. So, hindi naman, kung gusto nyo talaga malaman yung like into details, marami namang sa YouTube dyan na na yung kung ano mang policy to, kung ano mang changes, ganyan. At least mabalita rin namin sa inyo. Maging aware din kayo kung ano yung mga nangyayari dito for the students. Yes, basta namin kayo sa link. Nasa description yan. Check nyo na lang rin. Yeah. Yep. Video daw ako. Nasabihin na Heartland. We're in Heartland. Ito na kami sa Heartland, guys. Dito kasi yung Canadian Tire. Yes, para lapit na kami. siyang hiwa-hiwalay na stores, yung Heartland. Sa mga nagtataka dyan. Nasa Heartland. Heartland. Dito na kami ngayon, guys, sa Canadian Tire. Yes. Mag-inquire ulit kami. So, if you remember last time, nandito rin kami. Nagpa-coat kami for winter tire. Ngayon, magbabayad na tayo kung ano man ang makita natin. Yes. So, ayan. Canadian Tire. Para siyang hardware na malaki. Parang Ace Hardware. Parang Ace Hardware. Na may pang sasakyan. Tapos maraming maraming bilihin din. Yeah, may din, mga home appliance. Yan. Yan, guys. Mag-apply muna kami ng credit card. Yes. Kasi may cashback daw, sabi niyo. 16% 16% daw. Kasi Black Friday. Black Friday. So, let's see
Let's see. Yun, nakabili na kami. Nag-iikot-ikot lang kami kasi naghahanap siya ng pang-shave. Kasi pumayag na siya na ako maggugupit sa kanya. Ako muna, magpo-practice muna ako. So, after bumili ng gulong, Christmas tree naman. Christmas Kasi tree. naka-sale Christmas siya tree. $60 tapos may ilaw na. Pero kailangan mo mag-apply ng credit card. Or kailangan mo mag-apply ng credit Joke card lang. na financing. Kasi nabudol kami guys eh. Kung alam nyo lang, nabudol kami. Magulo kausap. Yes. Anyways, huwag na nating ikwento yan. Pakita ko pala sa inyo magkano yung binayaran namin. Kasi gusto kong i-share na ang hirap sa Canada magkakotse. Ginusto naman natin to. Nasaan na yun? Ito. Yan. 1, 2, 3, 9 yung total. Which is, parang nagmura kasi yung tinitingnan namin online kagabi, exactly the same. Umabot ng 1,400, no? Napalis niya ako. Kasi dadaan yung Christmas tree. Uy, dito nga pala sila, boss. Dito nga pala sila. Sila, bossing. Sila yung nag-refer sa amin dito ngayon. Sila yung sinisisi namin. Mag-Canadian. Yan, kaming Christmas tree. Tapos, bili tayong balls. Ornaments. Oo. Christmas balls. Christmas balls. Alam yung maganda to. Pakita ko sa inyo. Pero hindi ko bibilhin kasi mahal. Meron. Yan na. Diba? So cute. Pero $5 isa. And merong ornament yung yung anong tawag doon? Hallmark ba yun? Hallmark? Hallmark. Hindi ko alam yun. Hallmark? Parang yun, di ba? Cards? Greeting cards? Oh, yun. Hallmark. Na may friends. Ganon. Saan? Hindi ko alam. Naalala ko lang. Oh. Bili na ba tayong balls? May lights naman yan eh. Ayun guys. Tapos na kami sa Canadian Tire. So, balik kami sa Wednesday kasi yun yung appointment na available. So, ayun. Pinaiwan na rin namin dyan yung gulong kasi paano rin na naman kami dito sa Wednesday. So, dyan na yun sa kanila. Tapos, ngayon, punta muna kami sa Seafood City. 4 minutes lang. Yeah. Kasi magdi-dinner muna kami. Tama ba itong dinaanan ko? Parang hindi ka gumagalaw. Yeah. Ayan gumagalaw siya. Pero pinapaikot ka ulit. Alam ko may daan dyan kapag kumanang ka. Yes. So, kanan niya ako. So, ayun na nga guys. Pinakita ko sa inyo yung binayaran namin. Medyo masakit sa bulsa. No? Yeah. Yes, medyo masakit sa bulsa. Pero ganun talaga. For safety. And wala, kailangan din naman eh. Kasi hindi nga natin sure kung magsusnow ba ng sobra this winter. Dito na, di ba? Oo. Or katulad nitong nakaraan na winter na chill lang. Chill. Yeah. Although hindi naman talaga required, like legally required. Hindi required by law na mag-winter tires ka. Dito sa Ontario, syempre sa other provinces, required by law. Pero syempre, for safety na nga rin. Ayaw namin mabahala. Oo. Na porket na-arouse namin yung saglit na winter last year. Eh, may arouse namin yan. Mahirap na. We're here sa Seafood City. Magdi-dinner muna kami. Hindi namin mag-video sa loob kasi may kumakanta. O mga-copyright, wala lang ang kinikita makaka-copyright pa. So guys, see you guys later. Kain lang kami. Bye. Dito kami ngayon guys. Hallmark. Titingin ng ornaments kasi bumili na kami ng Christmas tree. Nasa Hallmark. Dami siya. Daming pagpipilian. May mga characters din. Ito yung mga Funko Pop lang. Yan o. Uy, it's nice. Tingnan loob. Mic pa tayo, diba? Hello guys, we're back sa sasakyan. Pauwi na kami. Yes. Tapos ang lahat ng paggastos.
So, ayun nga, nag-dinner lang kami sa Seafood City. Tapos, uwi na muna kami dahil samahan nyo kaming magbuo ng Christmas tree. Yun ang agenda natin for tonight. For tonight. Yes. Ano namin kayo. Sama namin kayo. Though, Christmas tree pa lang siya talaga. Wala pa kaming nabiling kahit na anong ornaments. Pero may lights na yung Christmas tree. Parang built-in light. Built-in light. Pwede na yun. So, Mura lang, tingnan guys. natin. Yes, $60 sa, sa Canadian Tire. Tapos 6 foot. 6 foot na ba? 6 feet. 6 feet. 6 foot. 6 foot. Yeah, 6 feet. Tapos, ayun. Naka-sale kasi siya. So, ayun, buuin natin later. Sama namin kayo. Hello, guys! We are back home! So, ayun. Nakaligo na ako. And, maglalaro daw muna siya. Sabi ko, buuin namin to eh. Kasi dito namin siya lalagay. Eh, maglalaro pa siya. So maghintay muna kayo. Mahaba-haba tong video na to. Okay. Basta bubuin namin ngayon itong Christmas. Papakita namin sa inyo pagka nabuo na Yes, habang nagbubuo kami. ng Christmas tree. Yes. Tayin ko lang to. Tapos update ko kayo. Di na ako na. Jake Paul. Paano ka makakanood din naglalaro ka? Hindi pa nga Ako video, muna guys. yung manonood. Bye-bye. Update! Nagbubuo pa rin kami ng Christmas tree. Kami? Siya lang pala. Yan na. Nabili namin siya sa Canadian Tire ng $60. May kasama na siyang Christmas lights. Ang bibiliin sana talaga namin ng una is $60 din, pero mas maliit. Eh, ito sale. Mas mataas. mataas. Eh, may ilaw. So, ito. Ilaw na. Lalagyan na lang namin siya ng mga ornaments. Let's see. Kung ano. At kung kailan. And ako yung nagbuo. Ako yung nagbuo. Hoy, hindi yan. Nakaupo lang yun. Ito yung huling ginagawa ko ngayon. Tatanggal na ako ng mga labels. So, Hindi yan na nagbuo. mapagod pala magbuo ng Christmas tree. Hindi yan First time kasama. namin magbuo ng Christmas tree kasi. Hindi yan kasama sa pagbubuo. Ayun na, that's the final thing to do. Wala ka namang bino. Uy, tatlo yan. ABC yan. ABC yan. O, tama yan. Ako Yan. nagbuo dito, kaya alam ko yan. Tapos lalagyan na lang namin ng star doon. Tapos, yan. Okay din. 6 feet. Try mo. Saksak mo. Ilawin na natin, guys. Try it. Sa mismong saksakan, love. Wag sa extension. Okay. Wow! Christmas tree. Christmas tree. Let's turn off the lights. Bilisan na. Yan, lalagyan na lang ng balls. Ang ayaw ko lang sa kanya, medyo malaki yung space niya. Kaya, Pero, anyway. Yeah, that is good. We're just going to buy Christmas balls and yung color dito. Mga gusto mag-donate, guys, ng ornaments. Hindi ko lang. Ayan, di ba? Okay, ayusin lang namin. Ipasto lang namin. Okay! Naka-set up na siya. Christmas tree. Yan. Di ba? This is our first Christmas tree Yes. together. Ayan. Lalagyan na lang namin ng star and balls. Pero dyan na siya naka-set up. Yeah, kasi ano yung space namin talaga na feel namin okay siya. Yes. Kasi pag nilipat namin sa ibang pwesto, Di na siya.
Basta yan. Basta dyan na siya. Okay? So, ayun guys, dito na namin tatapusin yung video na to. Sana marami kayo natutunan sa mga pinagsasabi namin kanina. At sana nag-enjoy kayo sa gala namin today. Yes! Bili lang naman kami ng winter tires. Nag-place kami ng order. Next week pa siya ma-install. Oo. Sama namin din kayo doon. And then, ito nga, yung Christmas tree namin for this year. Yes! I mean, ito na yung magiging Christmas tree namin for the next 5 years or, you know. But okay siya. Hindi na yung papalitan. Matatagdagan lang siguro ng mga ornaments. Ng kung ano-ano. So, abangan niya yan. Abangan niya yan. Kasi malamang sa malamang, madadagdagan niya ng kung ano-ano. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Until next time. Bye-bye.